magtatayo ng iglesia mo kagaya ng ginawa ni Manalo. Kagaya ng ginawa ni Ellen G. White, nagtayo ng Sabadista. Kagaya ng ginawa ni Joseph Smith, nagtayo ng Mormons. Lahat sila nagtayo ng kanya-kanya eh. Ang nasa Biblia, may katawan na, may iglesia na, di ka pa pinapanganak. Alin ang mas maganda? Yung nasa Biblia o yung inimbento ng mga tao, mga kababayan? Kaya, kung meron tayong iglesyang dapat sampalatayanan, dapat ipangaral, ay ang iglesia ng Diyos. Hindi kami yan. Yun ang inuulit ko, mga kapatid. Hindi po kami yan. Bakit? Nakasulat na sa Biblia yan 2,000 years ago. Ngayon, ang tanong natin, ano ang gagawin natin sa iglesia ng Diyos? Aanib tayo. Ang pag-anib, utos. Utos ba ng Diyos ang pag-anib sa iglesia, mga kababayan? Pati niya, ha? Babasahin ko ang 12:9 ng Roma. Pakibasa, kapatid na Daniel. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Alin ang mabuti? Di ba ang mabuti ang Diyos? Sabi ni Kristo dun sa taong kausap niya, ba't mo ako tinatawag na mabuti? Walang ibang mabuti, kundi isa, ang Diyos lamang. Sabi niya, kaya kung sasanib tayo sa mabuti, utos yun. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Umanib kayo sa mabuti. Alam niyo, mga kapatid, dapat tayo aanib sa iglesyang nasa Biblia. Utos po ni Kristo ang pag-anib. Hindi kagaya ng turo ni Pat Robertson, hindi na raw kailangan ng pag-anib para maligtas. Ang pagpasok daw sa iglesia, di makakapagligtas. Para raw maligtas, kailangan daw si Kristo tanggapin. Hindi na kailangan ng iglesia. Tanungin natin si Kristo, paano po ba ang pagtanggap sa iyo, Panginoong Hesukristo? Sabi ni Pat Robertson, kailangan daw tanggapin ka namin. Paano po ba ang pagtanggap sa iyo, Panginoon? 12:48 ng Juan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Ayun pala, pagka itinatakwil mo yung pananalita ni Kristo, itinatakwil mo na si Kristo. Sabi niya, ang nagtatakwil sa akin. Sino yon? At hindi tumatanggap sa aking pananalita. Yung palang hindi pagtanggap sa salita o aral ni Kristo, pagtatakwil pala kay Kristo yon. Paano mo sasabihin, tanggapin si Kristo, ayaw mo naman tanggapin ng iglesia? Si Kristo ang nagturo ng iglesia. Nagtayo ang Diyos ng iglesia. Mamimili ka na rin lang ng pangalan. Meron naman sa Biblia, ba't hindi na pinili mo? Diba? Ang nasa Biblia na totoong iglesia, iglesia ng Diyos. Ngayon, dapat ba tayong umanib doon, mga kapatid? Dapat ba? Sabi, makisanib kayo. Yung pong pagsanib, batas yun. At tayong mga hintil, paano tayo sasanib sa iglesia sa Biblia? Basahin po natin sa Efeso 3:6. Na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sa pamamagitan po ng Ebanghelyo, mga kababayan, eto, meron kayong kopya ng Ebanghelyo, ng Biblia. Meron din ako. Meron din lahat ng pastor. Bawat isa nga may Biblia eh. Meron din ang saksi ni Jehovah. Ang gusto kong sabihin, mga kababayan, ganito. Sabi ni Pablo, ang mga hintil, tayo po, mga hintil tayo, labas ng Israel, ang tawag ng Biblia, Gentiles o hintil.
Hindi naman tayo Israelita, hindi naman tayo Hudyo, kaya tayo po papatak mga hintil. Pilipino, hintil, Amerikano, Hapon, Chinese, etc. Tayo mga hintil. Sabi ng Biblia, ang mga hintil ay tagapagmana, kasangkap ng katawan, kaanib ng katawan. Alam natin ang katawan, yun ang iglesia. Nabasa na kanina, siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ngayon, ang iglesia po na katawan, sasangkapan yun. Sa English po, mas maliwanag ang pagkasabi. That is how the Gentiles are fellow heirs, members of the same body. Ayon, members o kaanib sa katawan. Gentiles are fellow heirs, kasamang tagapagmana ng pangako ng Diyos. Members of the same body. We must be members of the body. The body is the church. Ang katawan ay ang iglesia. Dapat maging miyembro tayo ng iglesia. The church was intended by God to be an institution of salvation. We must be members of that body. Sabi ng Biblia, Gentiles are fellow heirs, members of the same body, partakers of the promise in Christ through the gospel. Sa Tagalog, ang mga hintil ay tagapagmana, kasangkap ng katawan o members ng katawan. Ang katawan iglesia, kaya kaanib. Sa ibang Tagalog, ang salitang kasangkap, kaanib. Kaanib ng katawan o kaanib ng iglesia. Yan po ay ginagamit ng Biblia. Basahin natin ang Korinto. In Daniel 10:32 ng unang Korinto. Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga Hudyo, sa mga Griego man, o sa mga kaanib man ng iglesia ng Diyos. Ayon, yung mga huli, kumbaga sa manuhan, huling kabit, ang tawag po ron, mga kaanib. Ang iglesia ng Diyos, itinatag ni Kristo noong unang siglo. Sa bandang huli, aanib ka na lang. Buo na kasi yung iglesia. Hindi ka na magtatayo ng iglesia mo kagaya ng ginawa ni Manalo. Kagaya ng ginawa ni Ellen G. White, nagtayo ng Sabadista. Kagaya ng ginawa ni Joseph Smith, nagtayo ng Mormons. Lahat sila nagtayo ng kanya-kanya eh. Ang nasa Biblia, may katawan na, may iglesia na, di ka pa pinapanganak. Ang gagawin mo na lang ngayon, aanib ka. Nakita nyo ang aming rehistro, mga kapatid. Ang nakalagay, mga kaanib. Mga kaanib sa Iglesia ng Diyos Internasyonal. Hindi kami Iglesia ng Diyos, kaanib kami. Yan ang aming rehistro. Members, Church of God International. Yan ang rehistro. Hindi po kami nagtayo. Umanib kami. Paano kami naanib? Sabi ni Pablo, liwanag. Members of the same body, partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ang mga hintil ay tagapagmana, mga kasangkap o kaanib ng katawan na iglesia, no? At mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Eto po, sabi nung iba sa akin, paano ka naanib dyan? Tinanggap ka ba ng mga apostol? Sabi nung kadiskusyon kong Katoliko. Tinanggap ka ba? May nagbautismo ba sa'yo? Sabi ko, ang pag-anib sa iglesia, pagtanggap sa Ebanghelyo. Hindi kailangan may taong tatanggap sa'yo. Ang dapat tumanggap sa'yo ang Diyos. Sa pamamagitan ng pagkilala mo sa Ebanghelyo, tatanggapin ka ng Diyos kahit katagasaan ka pa. Gis 34:35 ng gawa, kapatid na Daniel. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa siya na may takot sa Kanya
at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Kanya. Sino ang tatanggap sa atin? Ang Diyos. Pag ginagawa mo yung katwiran, yung aral ng Diyos, sa bawat bansa, siya na may takot sa Diyos. Gagawin mo yung katwiran, katanggap-tanggap ka sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang paraan ngayong panahong ito, para maging kaanib ka sa iglesyang ng Diyos na nasa Biblia, tatanggapin mo yung katwiran, yung ebanghelyo. Ulitin ko, ang mga hintil, mga tagapagmana, kasangkap o miyembro ng katawan, may bahagi sa pangakong na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng ebanghelyo. Etong ebanghelyo, pag tinanggap mo, naaanib ka sa iglesia ng Diyos. Itong aral ng ebanghelyo, makakasama tayo ng iglesia nasa Biblia. Kaya nga hindi tayo yun eh. Sabi ko nga doon sa pastor ni Manalong kadiskusyon ko sa Pampanga, binasa mo ka ako iyang maling translation ng iglesia ni Kristo. Kayo ba yan? Sila raw yun. Sila raw ang tunay na iglesia. Sabi ko, kailan ba yan sinulat? Di ba totoo, sinulat yan 61 AD? Tao ka na ba nun? Para ikaw yan. Tao ka ba nun? Namutla yung tao eh. Namutla yung pastor. Nanggulo na lang. Kaya po, alam nyo mga kapatid, kung mag-iisip ka, hindi ka maloloko eh. Yung Biblia, bago ipinanganak yung kalilong-lilongan mo nakasulat na, babasahin mo ngayon iglesia, tapos sasabihin mo, ikaw? Paano kayo yan eh? Hindi pa nga kayo tao, nasa Biblia na yan, nakasulat na. Meron nga ang Biblia, buhay na buhay hanggang ngayon yung papel. Nadudurog na nga yung papel eh. Isinulat 300 AD. May 1,700 taon na ngayon yung Codex Sinaiticus. Bibliang nakita ko sa London. Nandun sa British Library. Nung pumunta po ako sa England, nakita ko yung photocopy nung ano na yon, nung Biblia na yon, na nagkakadurog-durog na, dinikit na lang nila sa papel. Nagkakadurog-durog na, kinunan na lang nila ng mga photocopy para ma-preserve. Ayan, ang tawag po dyan, Codex Sinaiticus. Ginawa po't isinulat yan sa kamay 330 AD, malapit sa panahon ng mga apostol. Nakasulat iglesia ng Diyos, tapos nabasa ni Manalo 1914, sila raw yung iglesia tunay. Paano kayo yan? Pilipino kayo. Yung iglesia ng una, mga Hudyo, ang ano ron. Ang unang-unang miyembro ron, mga Hudyo, Pilipino naman kayo. Kayo naman na ngayon totoong iglesia. Kayong mali. Ang tunay na iglesia, yung nasa Biblia, yun ang aaniba natin. Tayo, kaanib lang. Mga members. Kaya yun po ang nakarehistro sa amin. Hindi kami nagtayo ng sarili naming iglesia. Nagrehistro kami sa gobyerno ng Pilipinas. Ang inirehistro namin yung nasa Biblia na siya naming sinampalatayanan at ipinag-aanyaya namin sa inyo mga kababayan. Kung pauunlakan ninyo ang aming paanyayang nakasulat sa Biblia, sama-sama po nating tanggapin ang aral ni Kristo na iglesia ng Diyos sa Biblia. Di namin kayo pinapaanib sa amin. Kami rin kaanib eh. Kaanib din kami eh. Yung buong katotohanan nasa Biblia na ang iglesia pong aaniban natin, nakatayo na nung unang siglo pa, first century pa, nakatayo na. Ipinangangaral sa ating panahon sa pamamagitan ng Ebanghelyo, pag tinanggap natin yung iglesia na yon, magiging kaanib tayo. We are fellow heirs, members of the same body. Ang liwaliwanag po eh. Gentiles are fellow heirs. Magmamana rin tayo ng buhay na wala hanggan. Yung heirs, tagapagmana po yun. Members of the same body.